nila ng batikos ang COMELEC matapos ang isinagawa nilang pagbabaklas sa mga poster ng mga kandidato, kahit pa yung mga nasa loob ng mga pribadong ari-arian. Ang kampo ni Vice President Leni Robredo pinag-aaralan ang paghahain ng reklamo dahil lumalabag daw ito sa freedom of speech ng isang individual. Ang ilang presidential candidate hindi rin daw sang-ayo sa pagbabaklas sa sana raw ay pag-aralan pa ng komisyon. At nakatutok si Salima Refra. Bawal daw? Wala pong 2x3 yan, ma'am. This is headquarters, ma'am. Private, ano naman. Pwede ba dahan-dahan? Sa video mula sa kampo ni Vice President Leni Robredo, makikita ang pagtatanggal sa mga poster ng Leni Kiko Volunteer Center ng mga tauhan ng PNP at Bureau of Fire Protection kasama mga opisyal ng lokal na COMELEC sa Santiago, Isabela. Pinagbabaklas rin daw ang mga nasa loob ng opisina. Hindi po ba dapat si COMELEC may memo po sa para 3 days prior para kami mismo ang magtanggal? Ngayon na for all of Tokyo removal, meaning to say we could remove without giving any notice. Ang lang yung merong notice na binibigay say for example, for purposes na sige alisin niyo at your own expense. Otherwise, pupunta kami mag-alis. Tulad dito. Nababahala ang kampo ni Robredo sa nangyari. As a lawyer, as isang public servant na talagang mahalaga sa kanya yung exercise ng karapatan ng bawat mamamayan, lalo na nitong freedom of speech, malalim yung kanyang concern. And itong ganitong klaseng aksyon ng COMELEC, parang may pagpigil nun. Diba? Ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal, nagsabing may mga paglabag umano ang COMELEC. What the COMELEC has done is a violation of a constitutional right of a candidate to freedom of expression and the watchers, I mean the volunteers. Nakita niyo kung paano sila pumasok sa bahay ng mga nakalagay ng mga posters na yan. Hindi pwedeng warrantless seizure of property. Ito, taga-fire department ba yan? Taga-police. Hindi sila pwedeng magtanggal. Anong kapangyarihan ng COMELEC na tanggalin yan? Kaya sinasabi namin na it was a very arbitrary act of the Commission on Elections in removing, dismantling all this paraphernalia. Siguro dapat mag-isip-isip naman kayo, mga taga-COMELEC. Pinag-aaralan na ng kampo ni Robredo ang paghahain ng reklamo. Nabasa ko po sa balita yung ginawa ng COMELEC sa isang private property na ginawang campaign headquarters sa Santiago City. Yung pagbaklas ng mga tarps, all the support from our legal team. Hinihikayat rin nila ang ibang mga kandidato na questionin ang Oplan baklas ng COMELEC sa mga pribadong ari-arian. Si Senator Kiko Pangilinan sinabing may nakarating sa kanilang hindi naman daw lahat ng kandidato ay tinatanggalan ng poster. Ang balita natin ay hindi lahat ng mga kandidato, yung mga poster ay tinatanggal. Patunayan ng PNP at ng COMELEC na hindi sila kumikiling sa sino mang kandidato. Patunayan nila na ang batas ang pinapatupad at hindi itong pinapaboran ang kung sino-sino. Tinukoy ni Pangilinan ang desisyon ng Korte Suprema sa pagsasabit ng Diocese of Bacolod noong eleksyon 2013 ng malalaking tarpaulin ng tinatawag nilang Team Buhay para sa mga senador kontra sa Reproductive Health Law at Team Patay para sa mga sumusuporta nito. Sa desisyon ng Korte Suprema na inilabas noong 2015, kinatigan nito ang simbahan at sinabi nitong walang rason para limitahan ng Estado ang karapatan ng mga petitioner na maglagay ng tarpaulin sa kanilang mga pribadong ari-arian. Hindi rin daw nakakaapekto sa karapatan ng ibang tao ang laki ng isang campaign paraphernalia. Sa Fair Elections Act, nakasaad na pwedeng magkabit ng campaign paraphernalia sa pribadong bahay basta't susunod sa takdang laki ng poster. Pero sabi ni Senadora Laila de Lima, para lang ito sa mga inilalagay ng mga kandidato at hindi kasama ang mga kinakabit na mga hindi kandidato at mga ordinaryong botante sa kanilang private property. Si Senatorial Candidate Attorney Chel Jokno sinabing handa raw tumulong ang kanilang mga volunteers sa paghahain ng reklamo. Ang ibang presidential candidate umalma sa ginawa ng COMELEC. Kung yung private property ko, nilagyan ko ng kanyon na nakaumang, nakakapanakot, yun.
pwedeng managot yung may-ari ng bahay o yung private property, pero harmless na sabihin nating tarpaulins o maski ano, I think they should revisit that. Kawawa naman si Vice President Leni Robredo kung tatanggalin mo yung mga poster niya sa private property. Diba? Unfair yun kay BP Leni. I think COMELEC, for that matter, knows what they're doing, but given a chance, all candidates naman is entitled to appeal. Maingat din naman tayo sa pagsunod, no? Pero prerogative ng mga owner ng mga property na maglagay sila ng malalaking tarpaulin sa kanilang lugar. Kanila yun eh. Wala tayong hindi na jurisdiction ng ano yun, ng COMELEC. I believe kung nasa private property, dapat di ginagalaw. Baka over-enthusiastic lang sila. Pero dapat they should be called out pag ginawa nila. Ang kampo naman ni dating Senador Bongbong Marcos, sinimok ang COMELEC na balansehin ang pagsasagawa ng mandato nito sa karapatan ng isang individual sa freedom of expression, lalo na kung ang campaign material ay nasa loob ng kanyang pagmamayari. Kinukuha pa namin ang tugon ng COMELEC at PNP ukol dito. Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Kot ang COMELEC Isabela kaugnay ng pagbatikos ng kampo ni Vice President Leni Robredo sa Oplan, Baclas. Ay kay Attorney Michael Camangig, Election Supervisor ng COMELEC Isabela, hindi raw totoo na campaign materials lang ni Vice President Leni Robredo kanilang pinagtatanggal. Git niya, walang nakaligtas sa paraphernalia sa lahat ng kanilang nadaanan. Sinagot din niya ang issue sa mural ng tambalang Robredo Pangilinan sa bakod ng isang private property sa bayan ng Etxague. Anya, hindi naman nila pwedeng tibagin ang pader kaya pininturahan na lang ito. Hindi ko alam kung bakit sasabihin nila na selective kuya yung yung ginawa natin na operation ngayon. Kasi kung ipapakita lang natin yung yung inventory of confiscation namin ngayong araw na to, madami kaming nakuha na ibang presidential candidate. Just so happen kasi yung sa kanya na mural. So anong naman ang gagawin natin dun sa padermano? Ngalangan namang tibagin natin yan. So the best thing that we can do is to cover it with the paint na lang. We're just doing our job. Sabi naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi basta-bastang sumasalakay ang COMELEC nang hindi pumapayag ang may-ari. Sa issue ng mural, sinabi ni Jimenez na hindi ito operasyon o opresyon dahil pumayag naman daw ang may-ari na tanggalin ito. Ayon pa kay Jimenez, walang diskriminasyon dahil hindi pa tapos ang Operation Baclas. Tuwing pumapasok ang mga COMELEC sa mga ganyang lugar, with consent po yan ng property owner. Yung owner ng property actually said, pwede bang paint na lang? Ibig sabihin, may consent nung owner na tanggalin na yung mural. Again, this is not an example of COMELEC being oppressive. Hindi pa tapos ang Operation Baclas.